Magandang buhay mga kabataan. Naritong muli ang inyong matinik at ang musikero channel upang magatid na naman ng makabagong kaalaman sa larangan ng matematika. At ito ngayon ang tinatawag nating Elimination of Arbitrary Constants, Part 3. Para sa panimula ng ating diskusyon, naganda ang inyong abang lingkod ng isang problem. Y is equal to 2a e raised to 3x plus 5b e raised to 4x. At ating aalamin ngayon ang differential equation ng ating given problem. Ngunit paano nga ba? At syempre alamin natin ang dami ng arbitrary constant natin. Meron tayong dalawang arbitrary constant at ito ang arbitrary constant A at B. At dahil dalawa ang arbitrary constant natin, ang ibig sabihin nito hanggang second derivative ang ating solusyon. Para sa panimula ng ating kalkulasyon, gagamitin natin mismo ngayon ang ating given function at tatawagin natin itong equation 1. At dahil obligado tayong hanapin ang derivative ng ating equation number 1, siyempre kailangan nating i-recall ang mga formula na kakailanganin natin para makapag-compute tayo ng tuluyan. Kung ating papansinin ang ating equation number 1, may makikita tayong term na 2a e raised to 3x. Ano nga ba ang derivative na to? Gamit ang formula ng d over dx of e to the u equals e to the u times d over dx of u, ito ngayon ang arrival ng ating kalkulasyon. After ng substitution process gamit ang formula natin na d over dx of e to the u, ito na ngayon ang parte ng ating solusyon. 2a times e to the 3x times d over dx of 3x. Finally, ito na ngayon ang kasagutan sa derivative ng 2a e raised to 3x. At ang ating sagot, 6a e raised to 3x. For the other term, ano naman ngayon ang derivative ng 5b e raised to 4x? Siyempre, gamit ang the same formula na d over dx of e to the u is equal to e to the u times d over dx of u, ang kasagutan sa derivative ng 5b e to the 4x, ito ang flow ng ating kalkulasyon. At siyempre, ito naman ang ating derivative ngayon. 20b e to the 4x, yan ang derivative ng ating given na 5b e to the 4x. At dahil nahanap na natin ang mga derivative value ng ating mga given terms sa equation 1, ito na ngayon ang ating first derivative at tatawagin natin itong equation number 2. Dahil na rin sa mga calculation na naganap, ito na ngayon ang ating equation number 2 at ito ang ating first derivative. Y prime equals 6a e raised to 3x plus 20b e raised to 4x. Dahil meron tayong dalawang arbitrary constant, definitely aabot tayo hanggang second derivative. At ito na ngayon ang ating second derivative at tatawagin natin itong equation number 3. Ang ating second derivative, y double prime equals 18a e raised to 3x plus 80b e raised to 4x. Ngayon naman, bago natin tuluyang mahanap ang ating differential equation, ito na muna ngayon ang summary ng ating mga equations. From equation 1 hanggang equation 3. Using equation 1, ating hahanapin ngayon ang value ng a e raised to 3x. At ito ngayon ang ating equation. At dahil ang hinahanap nating value is a e to the 3x, kailangan nating mag-transpose. Kailangan nating i-transpose to the left ang 5b e to the 4x. At ito ngayon ang arrival ng format ng ating kalkulasyon. 2a e raised to 3x equals y minus 5b e to the 4x. At ang ating output, a e to the 3x equals y minus 5b e to the 4x all over 2. At tatawagin natin ito ngayong equation number 4. Ngayon naman, natin namang gagamitin ngayon ang equation number 2 para makapaganap ng value ng a e to the 3x. Siyempre, ito ang ating equation number 2. Y prime equals 6a e to the 3x plus 20b e to the 4x. At ito na ngayon ang bagong format ng ating equation. After nating may sagawa ang transposition process, ang value 6a e to the 3x equals y prime minus 20b e to the 4x.
para tuluyan nating mahanap ang value ng a e to the 3x. Finally, ito na ngayon ang ating output. A e to the 3x equals y prime minus 20b e to the 4x all over 6 at tatawagin natin itong equation number 5. Dumako naman tayo ngayon sa equation 3 para maganap din ng value ng a e to the 3x. At syempre kaibigan, ito ang ating equation number 3, y double prime equals 18a e to the 3x plus 80b e to the 4x kung saan ay ating hahanapin ang value ng a e to the 3x. After nating may transpose ang 80b e to the 4x sa left side, ito na ngayon ang bagong format ng ating equation. Hanggang sa tuluyan na nating mahanap ang value ng a e to the 3x which is equal to y double prime minus 80b e to the 4x all over 18 at ito ang tatawagin nating equation number 6. Para sa continuous flow ng ating calculation, ito ngayon ang ating equation number 4 at 5. Atin sila ngayon i-equate. Ito ang value ng ating equation number 4. A e to the 3x equals y minus 5b to the 4x all over 2. At ito naman ngayon ang value ng ating equation 5. A e to the 3x equals y prime minus 20b to the 4x all over 6. Kung saan ay atin sila ngayong i-equate, kaya nga simula ng ating equation, a e to the 3x equals a e to the 3x. At syempre, ito na ngayon ang ating working equation. Ang value ng equation 4 equal lamang sa value ng equation 5. Equal lang ang kanilang mga values ng a e to the 3x. And then afterward, ang kabuuan ng equation, kailangan nating i-multiply ng 6 dahil ang least common denominator ng mga fraction natin is 6. At para sa continuous flow ng ating calculation, ito ngayon ang pagkakasunod ng mga kalkulasyon natin hanggang sa tuluyan natin itong may simplify. Finally, ito na ngayon ang simplified form ng ating kasagutan para sa equation 7. 3y minus y prime is equal to negative 5b to the 4x. Again, tatawagin natin itong equation number 7. Sa pagkakataong ito, atin naman ngayong i-equate ang equation 5 at ang equation 6 at naririto ngayon ang value ng equation 5 at ang equation 6. Ang unang masusulat, equation 5 yan. At ang pangalawang may susulat natin, ito naman ang equation 6. Ito ang ating equation number 5. At ito naman ngayon ang ating equation number 6. A to the 3x equals 2y double prime minus 80b to the 4x all over 18. Para sa simula ng ating kalkulasyon, magsisimula tayo ng equation na a to the 3x equals a to the 3x. At ito ngayon ang ating working equation na ang ibig sabihin, ang value ng a to the 3x ng equation 5 equal lamang sa value ng a to the 3x ng equation number 6. And then afterward, kailangan nating may multiply ng 80 ng kabuuan ng equation dahil 80 ang ating least common denominator. 80 ang least common denominator ng mga fraction na nakikita natin sa ating given equation. At para ngayon sa patuloy na proseso ng ating kalkulasyon, ito ngayon ang pagkasunod-sunod ng ating simplification process hanggang sa tuluyan na nating mahanap ang ating simplified form ng equation natin at tatawagin natin itong equation number 8. Ang ating equation number 8, y double prime minus 3y prime equals 80b to the 4x. At syempre naman, ito ngayon ang summary ng ating mga equations. Equation number 7 at equation number 8 na gagamitin natin para tuluyan na nating mahanap ang ating hinahanap na differential equation at para tuluyan na ring ma-eliminate ang lahat ng mga arbitrary constants. Using equation 7, atin naman ngayong hahanapin ang value ng b to the 4x. Una sa lahat, ito muna ang value ng ating equation number 7.
3y minus y prime equals negative 5b raised to the 4x. Ano ngayon ang value ng b to the 4x? At ang output para sa value ng ating b to the 4x gamit ang equation 7, ito na sa ngayon, b to the 4x equals 3y minus y prime all over negative 5. Ngayon naman, gamit ang equation 8, hanapin naman natin ngayon ang value ng b to the 4x at ang value ng ating equation 8. Susulat natin muli, y double prime minus 3y prime equals 80 be to the 4x. Ano ngayon ang value ng be to the 4x? Ang value ng be to the 4x is equal to y double prime minus 3y prime all over 80. And then afterward, kailangan nating equate ang dalawang values ng be to the 4x. Ang value ng be to the 4x gamit ang equation 7 at ang value ng b to the 4x gamit ang equation 8, kailangan natin sila ngayong i-equate. At syempre, ito na ang simula ng ating working equation. Ang value ng b to the 4x from equation 7 na nasa bandang kaliwa ay equal lamang sa value ng b to the 4x gamit ang equation 8 na nakasulat sa kanan at ito ang y double prime minus 3y prime all over 80. Wherein, afterward, para tuluyan natin masimplify ang equation, kailangan natin i-multiply ito, ang kabuuan nito ng 80 dahil 80 ang ating least common denominator. After nating may multiply ang 80 sa both sides ng equation, ito na ngayon ang output ng ating equation. Negative 16 times 3y minus y prime equals y double prime minus 3y prime. At dahil continuous lang ang flow ng ating calculation, ito na ngayon ang bagong format ng ating equation. Negative 48y plus 16y prime equals y double prime minus 3y prime. Then afterward, after ng transposition process, ito na ngayon ang format ng ating equation. Y double prime minus 3y prime minus 16y prime plus 48y is equal to 0. O hindi ba, hindi na siya mahirap simplify ngayon. Malalaman na natin kaagad kung aling term ba ang mga kailangan pang i-add o i-subtract. Finally, ito na ngayon ang ating answer at ito ang ating differential equation. Y double prime minus 19y prime plus 48y is equal to 0. At ito ang ating differential equation, kung saan lahat ng mga arbitrary constants ay eliminated na. Kaya walang duda, ito na ang ating final answer. Uulitin ko, y double prime minus 19y prime plus 48y equals 0. Hanggang sa muli, ito ang inyong matinik at ang musikero channel na nagsasabing maraming salamat po sa inyong panonood ng aming mga videos. Maraming salamat po. Huwag po nating kalilimutan. God is great, God is good. God bless us all.